At habang ginagawa natin yon, ay mas lalo pa tayo niyang pinagkakalooban ng biyaya ng mga talento. Yun yung ating tatandaan habang ginagamit tayo bilang instrumento ng Panginoon, ini-offer natin ito ng libre sa ating kapwa, ay mas lalo pa niyang pagyayamanin dahil pinagkakatiwalaan niya tayo sa maliliit na bagay. Yun yung kanyang pangako, kapag napagkatiwalaan tayo sa maliliit na bagay, pagkakatiwalaan niya pa tayo sa mas malalaking bagay. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Ipahayag ang mensaheng ito sa inyong paglalakbay. Palapit na ang kaharian ng langit. Pagalingin ang may sakit, buhay ng patay, linisin ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo. Ibigay nyo ng walang bayad ang tinanggap nyo ng walang bayad. Huwag magdala ng ginto, pilak o pera sa inyong mga bulsa. Huwag magdala ng balutan o sobrang damit o sandalyas o tungkod, sapagkat nararapat ang manggagawa sa kanyang ikabubuhay. Pagdating nyo sa isang bayan o baryo, maghanap ng isang taong karapat-dapat at sa kanya makituloy hanggang sa inyong pag-alis. Pagpasok nyo sa isang tahanan, dasalan ito ng kapayapaan. Kung karapat-dapat ang sambahayang ito, sa kanila ang kapayapaang dinasal ninyo. Kung hindi naman karapat-dapat, babalik sa inyo ang inyong dasal. At kung may bahay o bayang hindi tatanggap sa inyo o makikinig sa inyong mga salita, lumabas sa bahay o bayang yun at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, mas magiging mag-aampas sa araw ng paghuhukom para sa mga taga Sodom at Gomora kaysa bayang yun. Pinagkaloob sa atin ng libre, ibahagi na natin ito sa ating kapwa ng libre. Sa panahon ngayon, halos wala nang ang libre. Lahat may bayad. Pero ang ating Panginoon, nagkakaloob sa atin lagi ng libre. Halimbawa, magkano ang oxygen sa ospital? Ang isang tangke, sa pagkakaalam ko, nung panahon ni Nanay, nung last December, nasa 700 to 1,000. Eh, public hospital pa yun. E paano kung sa mga private hospital, mas mahal? So, bawat hininga sa loob ng ospital para doon sa may sakit ay binabayaran. Samantalang dito, sa labas ng hospital, habang tayo malakas, libreng-libreng ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Dahil yun yung kanyang kagandahang loob. Ginawa niya ito para sa ating lahat. Ang tangi lamang nating dapat gawin ay mahalin ang kalikasan. Magtanim ng mga puno, mga gulay, at higit sa lahat, mahalin ang ating sarili. Dahil once na inabuso natin ang ating sarili, bibili na tayo ng hininga doon sa loob ng hospital. Mahal yun. At marami pang mga bagay na libre dito na hindi natin masyadong na-appreciate. Itong halimbawa, yung ating talento. Ipinagkaloob sa atin ito ng libre. Ibahagi natin ng libre. Mahirap kung babayaran na natin ito sa ibang tao para gawan tayo ng mga bagay-bagay. Halimbawa, mga music, ang mahal magpagawa ng mga music, mga ginagamit sa school, ginagamit sa mga theme ng mga negosyo, theme song ng buhay, ng love life, ang mahal ng ibabayad. Pero ipinagkaloob ito ng libre sa ating talento, pero ang binabayaran na lamang dito ay yung effort ng mga gumagawa. Pero dahil sa biyaya pa rin ng Panginoon, napakagaling na ngayon, libreng-libre na sa AI. Nagkaroon na. Kaya kawawa rin naman yung mga, ang hanap buhay ay mga composer, mga band, talagang mababawasan sila ng income. Kaya hindi naman dapat sobra naman kasi maningil, pero dapat ay medyo yung makatarungan lang sana. Dahil pinagkaloob sa atin ito ng Panginoon ng libre, although nag-effort tayo na aralin, ipaglingkod rin natin sa ating kapwa ng libre. Mas maganda nga kung ibinabalik natin ang papuri ng mga awit sa Panginoon ng libre. Kasi sa Kanya galing yun eh. At habang ginagawa natin yun, ay mas lalo pa tayo niyang pinagkakalooban ng biyaya ng mga talento. Yun yung ating tatandaan habang ginagamit tayo bilang instrumento ng Panginoon, ini-offer natin ito ng libre sa ating kapwa, ay mas lalo pa niyang pagyayamanin dahil pinagkakatiwalaan niya tayo sa maliliit na bagay. Yun yung kanyang pangako, kapag napagkatiwalaan tayo sa maliliit na bagay, pagkakatiwalaan niya pa tayo sa mas malalaking bagay. Life is beautiful. God bless us all.
Kumusta ka, kaibigan ko? Kumusta ang lagay mo? Masaya ka ba ngayon sa kabuhayan mo? Kumusta ang iyong pag-aaral? Kumusta ang iyong trabaho? Tila yata abala sa karera mo dito sa mundo. Huwag mo sanang kalimutan ang Diyos natin na namatay para sa'yo at para sa akin. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Kumusta ka, kaibigan ko? Kumusta ang lagay mo? Masaya ka ba ngayon sa kabuhayan mo? Kumusta ang iyong pag-aaral? Kumusta ang iyong trabaho? Tila yata abala sa karera mo dito sa mundo. Huwag mo sanang kalimutan ang Diyos natin na namatay para sa'yo at para sa akin. Jesus ang kanyang pangalan, niligtas ka sa kamatayan. Tunay siyang nagmamahal sa'yo, kaibigan ko. Tunay siyang nagmamahal, si Jesus ay nagmamahal. Ang Diyos natin ay nagmamahal sa'yo.